ka-antrip, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So mga ka-antrip, ay bago nga pala tayo magpatuloy, kung bago ka lang po sa channel na ito at ngayon nyo lang po ito nasalubong dito sa ating YouTube, at kung magustuhan nyo po ang mga pinag-uusapan natin dito about po sa motor parts business and accessories, mga konting tips and advices, and mga related topics po about po sa motorcycle and repair shop. So may ka-antrip tayo na nagtanong, paano daw ba yung mga ginagamit sa shop like grasa, basahan, gaas, at yung mga liha-liha kung mga ano-ano pa. Sa mga ka-antrip, iba-iba tayo ng nung nakagawian o nakasanayan. Pero dito kasi sa amin, related kasi ito doon sa ating ka-antrip na nag-share o nag-comment doon na nagpagawa nga siya, nagpalinis ng barbula at ng kanyang piston ay 5.6 ang siningil. So mga ka-antrip, kasi yung basahan daw kasama pa doon na tag 15 pesos ang isa, yung mga bilog-bilog siguro. So dito sa amin mga ka-antrip, yan po yung pinapaintindi ko. Karamihan po, kasi marami nagko-comment dito na bakit may parte pa ang shop owner doon sa kinikita ng mga mekaniko. Can you imagine? Balikan nyo po yung previous vlog ko, yung sinundan nito, about po doon sa 5.6 na babayaran na isa nating ka-antrip na hindi niya nakuha motor niya kasi wala siyang budget ng ganun kalaki para matubos yung motor niya galing doon sa shop na pinagawaan. Can you imagine? The 5.6 linis lang or sabi na labor tapos yung basahan. So sabi ko na nga, ilabas na natin yung 600, let's say for example doon na yun sa gaas or sa basahan. So 5,000 ang nilabor ng mekaniko. 5,000 tapos 20% for the shop owner, masyadong masakit. So diretso tayo dito, fast forward na tayo dito sa ating topic ngayon na paano daw yung mga basahan, sinong sasagot, yung grasa, ganun. So dito sa amin mga ka-antrip, yung basahan kasi mga ka-antrip, kung wala ka talaga mapagkukunan mga ka-antrip, kailangan mong bumili. Ubos na mga ka-antrip yung mga lawlaw namin mga short dito, mga punit-punit na damit, yung kahit nga nung mga damit ng mga anak ko na kahit hindi mo pa gawing basahan, ay binabasahan na lang dahil kailangan po talaga ang basahan kapag meron kang repair shop. So mga ka-antrip, kung ubos na yung mga damit mo na pwedeng gawing basahan, mga kapitbahay mo na mga basahan at ubos na at nahihiya ka na manghingi sa kanila ng mga basahan nilang hindi ginagamit, ay bibili na talaga tayo. So, doon sa previous natin na pinag-usapan kahapon mga ka-antrip, ang charge sa kanya ng basahan nung shop na pinagawa niya ay 15 pesos kada isa, yung bilog-bilog. So, dito naman sa amin mga ka-antrip, bumibili kami ng nakasako-sako mga ka-antrip na mga ritaso-ritaso sa mga patahian. So, 150 yun siya mga ka-antrip. 200 kapag puno, kapag hindi 150. So, mga ka-antrip, so dalawang ganun ang binibili namin 300. So, 300 mga ka-antrip. Gaano ba katagal yan? Kung marami nagpapagawa, mabilis lang po yan maubos mga ka-antrip. So saan mo yun i-charge mga ka-antrip? Dahil nga ikaw ay may shop, doon na papasok mga ka-antrip. That's the reason why na ang shop mga ka-antrip ay dapat may parte ang shop owner. Dahil, ayan, bibili po ng basahan mga ka-antrip. Basahan. Sabon mga ka-antrip, doon sa mga nagko-comment na masyadong gahaman ng mga shop owner na nanghihingi pa daw ng parte sa labor ng mga mekaniko, magkano lang kinikita ng mga mekaniko. Hindi nyo po alam na ang laki-laki ng kinikita ng mga mekaniko. Libo-libo po ang kinikita nila araw-araw. Mas malaki pa sa mga manager minsan ang kinikita nila araw-araw mga ka-antrip. So, there's nothing wrong na dapat may party talaga ang shop kasi may mga tinatawag tayo dyan na hidden expenses. Tulad yan mga ka-antrip, yan ang basahan, charge yan, syempre yan, dito sa part namin, dahil nga ay mga ritaso yun at kumbaga bulto namin binibili, libre na lang yun kasama sa nagpapagawa. Pero doon sa mga shop halimbawa na mga nasa city, nasa syudad, na mas mahal ang basahan, tulad yan, yung bilog-bilog pa talaga, yung mga nakatahi na, di ba, binibili din nila yan. So, that's why, charge din nila doon. Kung ilang basahan ang magagamit, naka-charge. Ang grasa, mga ka-antrip, hindi yan dito sa amin libre. Kasi mga ka-antrip, may mga nakaripak-ripak kami na tag 10 piso at 20 pesos. So, hindi yun siya libre, mga ka-antrip. Kung ikaw ay shop owner na magsisimula or nagtatry, or akala mo libre, dahil mga ka-antrip, libo din mga ka-antrip, 2,000 mahigit ang isang balding
grasa. So, kung ilibre mo yan mga ka-trip, lugi ka na doon. So, normal, di ba, kapag nagpapalit kasi ng mga bearing, nagagrasa, mas maganda magripak-ripak ka na. At marami din kasing bumibili ng mga nakaripak-ripak. Tingi-tingi, kumbaga, 10 piso, 20 pesos. So, kung hindi mo yun isama mga ka-antrep, ay talagang lugi ka na doon. Next is the gaas. Pag naghugas ng mga telescopic, naghugas ng makina, gaas man yan or krudo, ang mahal-mahal na ng gaas at krudo, i-charge din natin yan mga ka-antrip sa ating customer. Dito sa amin, nakabote-bote. So, kung ilan ang gagamitin, hihingiin ng mekaniko, ililista yun siya mga ka-antrip. So, yung iba pang mga gagamitin, like halimbawa mga ka-antrip, may liha naman dyan sa shop. Kapag dyan, libre. Pero kapag halimbawa, special na kailangan ng number na ganito talaga, halimbawa sa telescope, kailangan linisin, lihain, charge din yun sa customer mga ka-antrip. Pagkukuha ang mekaniko ng gagamitin doon sa kanyang telescopic. Pero halimbawa mga ka-antrip, tulad yan, bala ng tacker kasi may magpapa seat cover. O, libre na natin yun mga ka-antrip, kasama na siya sa labor. So, can you imagine mga ka-antrip, ang labor namin is 100. Ang bala ng tacker kasama na. So, 20% doon, let's say for example, sa 100 mga ka-antrip, 20 ang sa amin. Bawas mo doon yung bala ng tacker plus gamit ng electricity. May kinita ba ang shop doon? Wala. So, yung kinikita ng shop na party dyan na 20%, 30%, o 40% yan, dyan yan gagamitin sa mga expenses din ng shop. Pag nasira ang sander, ilang sander na ba ang nasira namin? Pag nasira ang mga drill, ilan na ba ang drill na nasira namin? Yung hose ng mga compressor, nakailang palit na ba? Compressor, nasisira ang compressor, pinapagawa. May mga gastusin po ang shop, kaya wag po magsasalita yung mga nagko-comment, naghahama ng mga shop owner na nanghihingi pa ng parte sa kita ng mekaniko. Malaki ang kinikita ng mga mekaniko, hindi nyo lang alam. Kasi mukha lang silang walang kinikita, kasi mukha silang madungis, pero mas malaki pa, sinisiguro ko sa'yo, ang kita ng mekaniko kung ikaw ay daily wage earner mga ka-antrip. Mas doble ang kita ng mga mekaniko kapag nasa shop. Lalo na doon sa nag-share sa atin sa Calamba, Laguna. Mahal daw talaga ang mga laboran doon. Mahal talaga. So kapag nasa NCR ka, mahal talaga ang labor. Na mga nasa syudad ka, mahal talaga ang labor. Kaya mas malaki ang kinikita nila mga ka-antrip. So yan yung mga ka-antrip, yung ating mga hidden expenses kumbaga sa shop. That's why kailangan natin mga ka-antrip ng parte para naman ma-operate yung ating shop. Doon naman sa shop owner mga ka-antrip na nagtatanong kung paano yun, kasi sa kanila, yan nga mga ka-antrip, tulad doon, ang basahan, ibibilhin mo siya mga ka-antrip, hindi yun pwedeng libre. Kasi bibili ka worth 1,000 pesos na basahan. Gasino man lang yan ang basahan mga ka-antrip, madali lang yan siya maubos. So malulugi ka doon kung iso-shoulder siya ng shop mo, tapos wala pang parte ang shop mo, or kung may parte man, 20% pang ganun lang talaga yun siya mga ka-antrip. So kung binibili nyo, talaga namang i-charge nyo sa mga customer. Pero kung kagaya sa amin na parang bultuhan, parang ano na lang din ba? Parang pabor na lang din, kasi marami naman yung sako na 150 pesos, 200 pesos. So, yun ang mga country. Pero yung kapag binibili mo talaga na per piece, ay kailangan talagang i-charge yun mga country. Sa mga kasa, mga country, or mga mekaniko talaga na mga nasa pwesto na may mga pang malalaking mga ka-antrip, malalaking shop ng mga pang 4 wheels, or let's say for example sa mga kasa mga ka-antrip, charge talaga ang basahan mga ka-antrip, kasama yan sa charge. Nagpa-overhaul nga kami dati ng truck namin, nakalista din doon ang charge sa basahan. Per kilo yung iba per piece. So, naka-charge po talaga yun sa ating mga customer. Sa amin, parang nalibre naman dahil sobrang marami naman yung isang sako mga ka-antrip na basahan. At pinapatipid-tipid ko sa kanila. Pero, siguro mga ka-antrip later on, kung talaga namang pipresyohan na rin yung mga ritasong basahan na nabibili namin, ay siguro magcha-charge na rin ako mga ka-antrip. So, yun na mga ka-antrip, sana'y nakapagbigay ito ng konting tips doon sa mga kailangan ng malinawan ng ganitong bagay. Please, pa-comment na lang po kayo kung meron akong ma-share doon sa inyong katanungan na pwede ko mabigyan ng kasagutan. Bye!